Kuya Raul Dizon, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano po yung malaking pagkakamali nung huling mekaniko na gumawa nito na nagdulot po iyon para lalo pong dumami ang problema ng inyong Nissan Patrol. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag ikaw ay nakabili ng brand nyong sasakyan, mapa kung anong model pa yan, siguradong i-avail mo yung warranty. At yung warranty po na yon, may mga kontrata yan. So siyempre, kung ipinang-taxi mo, kung pinang-negosyo mo, hindi ko alam kung anong klaseng kontrata ang ibibigay sa'yo ng dealers. Pero kung hindi mo naman yung pinang-negosyo, ang warranty mo ay yung standard na 100,000 kilometers or 3 years yung warranty na ibibigay sa'yo, yung period ng warranty. So kung ano man yung mga nangyayari at kung ano yung pasok doon sa warranty, yun ang ma-avail mo. Mga kapatid, marami po akong mga subscribers at kasama na nga po kayo doon na yung kanilang mga sasakyan ay talagang mamahalin. Kaya po kung halimbawa, bumili ka noong 2004 ng isang mamahaling sasakyan, halagang 3 milyon na sasakyan, aba ay masasabing ikaw ay nandoon sa Class A na pamumuhay. No, wala ka doon sa D at E. Kasi po, yung mga Class A lang, yung mga mayayaman lang, yung mga milyonaryo lang ang makakabili nung mga ganong halaga ng mga sasakyan. 3 milyon, 4 na milyon. Kung ikaw ay minimum wage earner lang, nako, hindi mo talaga kayang bilhin yung ganong kalaking halaga ng sasakyan. At siyempre, kung ikaw po ay nakabili ng ganyang mamahaling mga sasakyan, hindi lamang yung 100,000 kilometers or yung 3 years na maintenance period, yung warranty period, ang kanilang i-avail. Kung hindi, kahit natapos na yung maintenance na yon ay ipinapagawa pa nila sa kasa itong mga ganitong uri ng mga sasakyan, mga mamahalin, mga luxury car. Kasi nga po, kung sa labas mo naman ipapagawa yan, unang-una, walang piyesang mabibili. Pangalawa, kung meron man, hindi ka sigurado kung iyon ay original or fake. Kaya po, yung mga mamahaling sasakyan na to ay talagang pinipilit ng mga may-ari na ipagawa yan sa kasa. So kung mayaman ka, walang problema. Pero kung ikaw ay makakabili ngayon ng segunda manong sasakyan, na ito yung mga luxury cars nung araw, nako, ihanda mo ang bulsa mo. Dahil kung gaano kamahal ang pyesa noong araw, ay mas mahal po ngayon ang pyesa ng mga sasakyang ito. Mga kapatid, itong Nissan Patrol na nasa itaas ko, pero wala po ako sa ilalim kasi nung nakaraang nag-vlog ako, mayroon pong nakapansin na ako daw po ay nasa ilalim nung ginagawa naming sasakyan. Pero hindi po naman ganun yun. Perspective lang yun ng camera. Ako po ay hindi po may pwesto sa ilalim ng sasakyan. Ngayon, ito po. Tignan nyo po itong Nissan Patrol. Ayan, na nasa itaas ko. Ayan. Okay, mga kapatid. Ang halaga po nito nung araw, kung hindi ako nagkakamali, ay 3 milyon or mahigit pa. So, yan yung halaga ng Nissan Patrol na 2004 model po na ito. Ngayon, siyempre, kung nakabili ka ng ganitong kamahal na sasakyan noong araw, mataas din po ang premium. Mataas din ang insurance nito taon-taon. Kung 5 taon lang na i-comprehensive mo siya na insurance, naku, napakalaking pera nun. Kaya nga, kung hindi ka naman po talaga milyonaryo at wala kang dagdag na pera para ipang-maintain mo sa ganitong mga uri ng sasakyan, naku po, baka dumating yung panahon, hindi mo na gamitin yan at baka hindi mo pa nga maparehistro. At kung masisira, baka hindi mo pa maipagawa. Mga kapatid, ito pong Nissan Patrol na to ay 20 years old na. Kung ikaw ay sasakay dito sa sasakyan na to, napakasarap sumakay. No? Napakaganda ng ride niya. Stable na stable ka kahit ito ay tumatakbo ng napakabilis. Ang katapat nito, ang counterpart nito sa Toyota ay yung Land Cruiser. Pero siyempre, mas mahal yon. So ito pong Nissan Patrol na to, na nandito sa aking itaas, ay marami na rin po akong nakitang mga problema. Una na, yung pintura niya, kumupas na po siya. Pangalawa, mayroon na pong mga leaks doon sa makina ng oil. Marami ng leaks doon sa crankshaft oil seal, may leak na siya, doon sa cover, doon sa mga hose, matitigas na lahat, at kailangan na po talagang palitan. At may mga oil seals na po akong pinalitan na naipakita ko nga po nung nakaraan. Ngayon, marami rin pong mga pyesa rito sa mga pang-ilalim niya ang kailangan na rin po na ito ay palitan. Dahil nga po, 20 years old na siya. Wala naman talagang pyesang matibay kung ikaw ay umabot na sa 20 taon. So, dahil po sa ito ay kailangan ng ayusin dahil gusto pong i-maintain ng may-ari si Kuya Raul Dizon. Ayan. Kuya Raul Dizon, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano po yung malaking pagkakamali nung huling mekaniko na gumawa nito na nagdulot po iyon para lalo pong dumami ang problema ng inyong Nissan Patrol. Alam niyo po, napakasarap sakyan ng sasakyan na to. Kahit pa sabihin yung luma na siya,
Pero mga kapatid, isa lang ang mapapawaw ka dito. Napakamahal po ng mga pyesa nitong Nissan Patrol na ito. At kung ikaw po ay nagmamay-ari ng ganitong klaseng sasakyan, naku, ingatan nyo po ito ng todo. Dahil hindi naman po ito magkakasira-sira kung ito po ay dadalhin nyo sa mahusay na mekaniko. Mga kapatid, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. Pero sa mga nakaraang vlogs ko, kahit yung mga nauna ko pang vlogs, pag pinag-usapan ang clutch assembly ng isang manual transmission, ang lagi ko pong sinasabi, palitan lahat, walang ititira kapag po kayo ay magpapalit ng clutch. Lahat po ng mga pyesa, clutch lining, pressure plate, ito po ay bushing ang gamit ito, pilot bushing. Palitan nyo rin yung pilot bearing kung hindi naman Nissan Patrol. Palitan nyo rin yung release bearing. At kung maaari, palitan yung pivot ball, palitan yung clutch fork. Kasi dapat po maibalik nyo yung original na pyesa para hindi po kayo magkaproblema. Ngayon, ito po ang matindi. Ito pong Nissan Patrol na to, yung huling gumawa nito ay nag-experiment. Iisa-isahin kong ipakita sa inyo yung mga pyesang nabili ko na, pero may kulang pa ako. Kulang pa ako doon sa pilot bushing na ilalagay ko po dito sa Nissan Patrol. Kaya lang, bago ko ngayon mailagay itong mga pyesa na ipapakita ko sa inyo, aayusin ko muna yung crankshaft oil seal nito dahil ito po ay may tagas na. Na ito po ay dahil din doon sa ginawa nung huling mekaniko. Okay mga kapatid, simulan natin na ipakita ko sa inyo yung clutch lining. Ang brand po ng clutch lining na ginamit po dito sa Nissan Patrol ay XCD. Talaga naman pong XCD, yung original din po niya. Kaya lang, dahil sa replacement po, yung ipinalit, ito po yung replacement, XCD ang kanilang binili. Pero ang original po ay halos ganito rin ang itsura. Ito po yung original. Ayan. Magkaiba nga lang po sila ng kulay. No? Pansanin niyo po ito. Ito yung replacement, ito po yung original. At sa original po, ay makikita nyo po talaga na nakalagay po dito ay Nissan. Sana makita. Ayan. May nakasulat po diyang Nissan. Ito naman po yung kanyang pressure plate na luma. Pakitaas mo nga, Glenn. Ito po yung pressure plate na luma. Iikot mo. Ayan. Ito po ay XCD rin, pero wala po kayong makikitang nakalagay na Nissan, yung brand. No? So kapag po talaga original, ay makikita nyo, nakalimbag po dito or nakasulat dito sa mismong pyesa ay may nakalagay po na Nissan. So sa original na parts po ay makikita nyo yung Nissan. Ayun, yun. Kita ba? Kailan yan? Ayan po. Ang pagkakaiba po ng halaga nila ay halos kalahati. Umubos na po ako ng almost 35,000 dito sa pressure plate, dito sa clutch lining, doon sa release bearing at sa clutch fork. Almost 35,000 na po yung inubos ko doon, yung nagastos ko. Dahil nga po, hindi na ako bumili nung replacement. Ang unang-una po kasing reklamo ng may-ari po nitong Nissan na to ay magalaw, nanginginig, at matigas po ang kanyang clutch. Sobrang tigas. Tinry ko po ito, hindi ko talaga matatagalan. Ang may-ari po nito ay senior na, si Kuya Raul Dizon. Kung siya po ang gagamit, at senior ka na, nako, pagbaba mo pa lang dito sa Patrol na to, baka ayaw mo nang umakyat ulit. Ganun po katigas yung clutch niya. Punta na ngayon tayo doon sa pinakahihintay. Ito na po. Yung pong huling mekaniko nito ay nagpasikat siguro. Or baka naman ang akala niya ay pwede. Kasi po, ang ginawa niya dito ay winelding niya itong dual mass flywheel. Siguro may mga nakikita siya na gumagawa nito sa YouTube or sa ibang mga talyer na wine-welding yung dual mass flywheel. Ang akala niya magiging epektibo yun. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Sa halip na makatulong, yung pag-welding sa dual mass flywheel na ito ay nadagdagan pa po ang problema nitong Nissan Patrol na ito. Dahil po doon, nagkaroon ng vibration ang makina nito, nagkaroon ng maraming leaks dahil nga po doon sa high frequency na vibration, yung matinis na vibration na nangyayari dito. Pero mga kapatid, umaalon-alon po ang ikot ng flywheel na ito. Pakita ko po sa inyo yung ginawang pagwe-welding dito po sa flywheel. Ito po ay dual mass flywheel. Ayan. Nung nakaraan, meron akong pinalitan ng dual mass flywheel at yun nga po yung Starex na huling ginawa namin dito. Nung na-vlog ko po yung Starex na yon, may nag-comment po sa aking vlogs na na-welding daw po nila yon at nagagawa daw po nila yon. Talaga naman pwede pong i-welding. Kaso,
Ano ang magiging problema kung winelding mo to at hindi mo naibalik yung tamang balanse at yung tama niyang surface? Yung kanyang surface ay hindi gumigewang-gewang. Meron po akong caliper ulit. Susukatin natin ngayon yung flywheel kapag po ito kasi ay nakakabit na doon sa sigunyal. Siyempre, dapat pantay na pantay yung ikot niyan. Hindi yan pwedeng gumaganong-ganon ng ikot. Dahil umiikot nga yung sigunyal, dapat ito, ang ikot nito ay pantay na pantay. Hindi pwedeng nagwe-wave. Susukatin ko ngayon yung lapad nito sa lapad nitong kabila. Kasi dapat pantay yan. Kasi po ito mga kapatid, dual mass flywheel to. Ito po, kung ito ay buo at hindi niya winelding, ayan, naka-welding, ayan, kitang-kita yung welding dito. Paikot po yan, winelding niya, portion-portion, yung kanyang winelding. Kung yan po ay hindi niya winelding, ito po ay talagang may movement itong portion na to, itong pinaka surface. Gumagalaw-galaw talaga yan. At meron nga pong bearing dun yan sa loob. Kaya lang dahil sa winelding niya na at pinag-isa niya na itong ring gear saka itong plate, dapat pantay na pantayan. Ngayon, titignan natin kung ito ay pantay. Kaya nga po pag nagpapa-reface kayo ng flywheel, isinasalang to sa lathe machine, doon sa refacing machine, at tinitignan po yan kung pantay. Dahil kung yan po hindi pantay, pag tama ng talim dyan, yun po yung tinire-resurface. So dito po ang nangyari, ito. Susukatin ko po ito. Ang masusukat ko po dito ay 65 millimeters. Ayan, pagtyagaan nyo na lang pong tignan, mga kapatid. Maliit na po kasi yung mga numero na yan sa ating caliper. Ngayon, baliktarin mo, Glenn, ang kunin naman natin ay yung sukat nitong kabila. Ayan. Tignan po natin ang sukat nito dahil dapat pantay po So dito po ay nakakuha ako ng 66 millimeters. Ayan. Sa ibabaw naman, try natin. Tignan natin dito kung, sumikip po. Ayan. Tignan natin kung gaano yung lapad nito. Dito po ay nakakuha po ako ng 66 millimeter. Kanina po ay 65 lang. Kapag po iyon ay ganon, so, syempre, mas mataas dito, mababa dito. Pag salang niyan sa torno, talagang uubusin to nung bala ng torno natin, nung lathe machine. Mga kapatid, alam niyo po, dito sa amin sa Autorans, meron nga akong lathe machine dyan. Kaya kaya-kaya kong itorno to. Kaya lang, hindi ko po yun gagawin. Alam niyo po kung bakit? Kahit na i-welding ko to, yan, tulad nung ginawa nung dating mekaniko, winelding yan, yan, kitang-kita po, paikot yan. Kahit na ma-welding ko yan, at isalang ko doon sa lathe machine habang wine-welding. Ganun po kasi yung proper. Isasalang mo to sa lathe machine, tapos mag-i-spot ka muna dito, tapos saka ka mag-i-spot dito, tapos pasasalangin mo doon sa lathe machine kung tama, kung walang wego, pantay, at kung hindi man pantay, dapat kaunting-kaunti lang, at saka mo ngayon, i-welding ng tuluyan yan, at saka mo ngayon itotorno. Gagamitan mo na nga nung talim. Pero, hindi pa rin po yun aprobado. Bakit po? Ito pong flywheel na to ay may balance. Dapat ito po ay balanse. Yan, pakita ko po sa inyo. So, dito po, kung nakikita nyo yung mga butas na yan, yung mga bilog na yan, ito po ay binabawasan ng makina habang ito ay binabalanse. Parang kapag ikaw po ay nagpapabalance ng gulong, hindi ba yung mugs natin nilalagyan ng tinggayon para maibalance yung gulong? So dito po mga kapatid, ayan, binubutasan nila yan, binabawasan nila yung portion na to, yung bigat na to, dahil hindi po siya balanse. Kapag po yan ay balanse na, perfect na yung iyong flywheel. Ngayon, nag-welding ka, nagdagdag ka ng mga bakal, no? Yung welding rod, ayan, ang dami niya, no? Nagdagdag ka dyan, nagdagdag ka dito, so ito ay hindi na po talaga to balanse. At iyon po ngayon ang naging malaking problema. Sige, higa mo na, Glenn. Ito po ay umiikot, mga kapatid, ng hindi balanse. So, kapag ikot nito na hindi balanse, magbabibrate ang engine mo. Nanginginig po yan. At yung high frequency na panginginig po nun, mga kapatid, aapekto po yan doon sa iyong makina. At halos lahat po ngayon, nung mga tumatagas dito sa makina na to, ay maaaring epekto nung vibration na yon ng engine. So, isa po yun. Ngayon, ito po ay nagkaroon ng problema, ang crankshaft oil seal, at pwede ko po ngayong i-blame yun doon sa vibration na to, mga kapatid. Kaya ngayon, magpapalit ngayon ako ng crankshaft oil seal. At dito po, ipapakita ko rin po sa inyo na dahil nga po ito ay pinwersa siguro nila nung ito po ay kanilang ikinabit, basag din po yung ano po nito, itong pilot bushing. Ayan.
Mga kapatid, ang sinasabi ko po dito ay hindi dapat nag-eksperimento. Kung sira yung flywheel, palitan mo. Kaya nga po doon sa unang bahagi ng ating vlog, sabi ko nga po, ito po ay 3 milyon ang halaga ng sasakyan na yan. Kaya kung ikaw ay masisiraan, dapat ready ka na kapag ka nagkaroon ng problema ay may pambili ka ng pyesa dahil mahal po talaga ang mga pyesa nito. At kapag po kayo mayroong ganitong mga malalaking sasakyan, ihanda nyo ang pera nyo dahil sigurado karamihan ngayon ng mga malalaking sasakyan, dual mass flywheel na rin, yan po ay masisira at masisira din pagdating ng panahon. Lalo pa kung ikaw po ay may driver lang. Kasi siyempre, milyonaryo ka, mayaman ka, kukuha ka ng driver. Eh paano kung nakuha mong driver? Pag hindi ka nakasakay, talaga nagmamadali. Kung paandarin itong SUV mo ay parang pangarera. Pero pag sakay ka naman, naku, napakarahan niyang magmaneho. Pero malalaman mo na lang, ito na ang naging problema. So, para po kay Sir Raul Dizon, ang inyo pong patrol ay kailangan na pong magpalit ng dual mass flywheel. Dahil po dun sa huling ginawa ng mekaniko na winelding niya po itong flywheel natin, ay nagdulot po ito ng maraming problema sa inyong makina. Nagkaroon ng vibration, kaya ngayon, hindi po ako mag-experiment. Sabi ko sa may-ari, kay Sir Raul Dizon, Kabalin, ay bibili po tayo ng lahat ng pyesa nito na original at bago. Yan. Ngayon mga kapatid, kung kayo po ay nakabili ng segunda manong patrol sa pari na ganito, ingatan nyo po yan. At kung yan ay ipapagawa nyo po sa mekaniko, ang piliin nyo po yung mahusay. No? Ibig sabihin, kapag ka mahusay, yung hindi siya papayag nang ilalagay niya ay sablay. Mahusay nga po eh. No? Kailangan lang yung gano'n, yung meron siyang paninindigan na, sir, hindi pwede yan. Kasi lalong makakasira yan sa sasakyan mo. Kaya nga po dinevelop yan na gano'n ay para hindi siya yung bumibigla, no, kapag ka umaabante ka at ma-absorb niya yung impact na yon at hindi siya parang para kang sumasalya kapag umaabante. Eh syempre, executive car, luxury car, tapos pag umaabante ka, parang gumaganon ka. Yun yung iniwasan dito, kaya gumawa ng dual mass flywheel. Ngayon, ito namang mekaniko, na huling gumawa nito, winelding, nagmagaling, nag-experiment. Kaya lalong nagkaroon ng maraming problema. Napakamahal po talaga ng pyesa ng patrol. Kaya yung may mga ganitong klase ng sasakyan, ingatan nyo po. Napakamahal ng maintenance po nitong ganitong mga klase ng sasakyan. Mga kapatid, salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo po sa aking mga vlogs. At sana po nakakatulong po ako palagi sa inyo. Paki-likes at paki-share po ang aking mga vlogs. At kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ay paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po sa iyo at sa aking aking assistant. Sorry, ayan, si Glenn. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat.